So today, our topic for today is the set operations. So there are many different ways to produce sets from another sets. These notions we will call the set operations. And there are basic operations that we have, and there are cases. We have for case one, if the entire set is contained within the other sets. So for example, this is the case one where set A is fully contained in B. And then this particular square is the universe of these sets. So the bigger set contains both of them. And then for the case 2, the set has identical elements and are exactly the same. So meaning that for all elements of A should be an element of B. Ano ba? So for case 3, there are elements in the first sets that are not in the second set and vice versa. So kung mapapansin natin, if B contain X and X does not element or it is not an element of A, and if Y is an element of A, then we can see here that Y is not also an element of B. Ano? In symbols, X is an element of B, but X is not an element of A. And then same as this one, similarly, we have Y is an element of A, but Y is not an Y is not an element of A. So that is the second case for our sets. And the fourth case is that there is no element or there is no intersections between the sets. For example, if this is X, and then Y here, then there is no element in A that is also in B. Like for example, in this one, meron silang intersection sets like this one. Z is element of A, and it's also an element of B. So that is the cases for our uh, sets operations. This is the possible set operation for 2. Apo, kasi pag there are many sets na involved, then there are several factors na pwede nating gawin. Like for example, if we have 3 sets, A, B, and C, then possibly we have these these sets. Halimbawa, this is A, this is B. Kung mapapansin natin, case 3 yan. And how about may nakahiwalay naman yung C? So kung mapapansin natin, parang pinaghalong case 3 and case 4 yan. So habang dumarami ang sets natin, then dumarami din yung cases natin. So then we will proceed with the unions of sets. These are the very simple way, when operating sets. Meron tayong union, may intersections. Parang ano lang yan eh. Parang mathematical operations involving mathematical operation involving plus or addition, subtractions, multiplication, and division. In sets naman, meron din tayong mga operations dyan. The first one is the union. Ano ba ang union? The definition of this is let A and B be a sets. The union of A and B denoted by A union B is the collections of all elements of A and B. This is given by A union B, provided that X is an element of A or X is an element of B. As you can see here, the connections or the connectives is or. So it means that if this is true, then it's okay na. If this is true again, then okay din. And pwede rin naman silang parehas totoo. Basta meron sa kanilang isang totoo, then we have the unions of sets. Like for example, this one. Consider the set A 2, 4, 6, 8, 10, and the set B is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then what is the union of A and B? As you can see, dapat ang union ng A and B must possess this property. It should be an element of A or it should be an element of B. Now,
let's take a look at these particular data sets. So since A and B ang hinahanap natin, we will answer this one. Um, you have A union B is equal to, ano yung common sa kanilang dalawa? So, yung A natin, merong 2 dito. So, lagay natin yung 2. And dito sa kabila ay meron ding 2. So, in the previous definitions of set, it contains unique sets. Ano po? Unique or distinct elements. So, we cannot put 2, 2. So, it should be 1 or only one 2 lang po siya. No? So, ilagay natin yan. And for general cases or for layman's term, pwede rin natin gawing yung union ay pagsamasamahin lahat natin ang elements ni A at elements ni B. Tapos tanggalin lang natin yung mga yung may mga double or na double man. Isa lang po ang ilalagay natin. So, let's take a look at this one. So, merong 2 dito, merong 2 dito. So, lagay natin yung 2. Meron 3, lagay natin yung 3. So, ibig sabihin yung 3 ay nakaibilang pero kasama pa rin siya sa union. Kasi either case nga, pwedeng mangyari. So, 2, 3, syempre may 4, may 5 din, may 6, tapos may 7, then may 8, may 9, and may 10. So, that is the elements of A union B. So, ulitin po, ang A union B po is all the elements ng dalawang set. Papagsamahin natin, Kumbaga, kung meron kang mga bagay, pagsamasamahin mo lang, tapos tanggalin mo lang yung pares, isa lang ang ititira mo sa may mga pares. Kung namang tatlong set yan, then kung meron sila sa sa tatlo, then isa lang ang i-represent natin. So, ganun po ang pagkuha ng union. Now, how about the intersections of sets? So, unlike the union of sets na sinasama natin lahat, ulitin ko pa para mas malinaw. Halimbawa, ang ating sets ay A is equal to 1, 2, and 3. Tapos, ang B natin ay 2, 4, and 5. So, ulitin ko, para kung hindi kong nalilito kayo sa gagawin, ang gawin nyo, isulat nyo lahat sila. Sulat natin sila lahat sa A, union B, which is 1, 2, 2, 3, 4, 5. So, since nasulat na natin lahat, remember the definitions of sets. It must contains unique or distinct elements. Since may dalawa tayo dito, so tatanggalin natin yung isa. So, dapat A union B is equal to 1, 2, 3, 4, and 5. And that is the very simple way to take the union of two sets, or it can be done with the union of many sets. Pwedeng union of A, union of B, basta kukunin lang natin yung lahat ng elements nila, tapos tatanggalin natin kung may magkakaparehas, isa lang ang ititira. Yun po yung pinaka-idea. So, unlike the union of sets, the intersections of set is the common elements ng bawat sets. So, what do we mean by that? In formal definitions, we have A, or let A and B be the sets of the set intersections of A and B denoted by this. Tandaan nyo, baliktad na cup yan. And then, it is the collections of all elements in A that is also in B. So, anong definition niya? If A is an element of A, or X is an element of A, and then dapat si X daw ay element din ng B. Since mapapansin natin that the connective is and, it should be this statement is true and also this statement is also true. Kung may nagpo-false dyan sa kanila, then hindi po sila kasama sa intersections of set. Now, in layman's term, how do we define the sets? Kukunin natin lahat ng magkakaparehas sa bawat set. Kung ano yung present sa kabila, dapat present din doon. And then that's all elements of the intersections of set. For example, what is the intersection of A and B? So, take a look at this one. The intersection of A and B. Sabi ng definition, kunin natin ang magkaparehas. So, si A ba may kaparehas sa B? Yes. So, ilagay natin yung 2. Si 4 ba, may kaparehas yan doon? Yes din. So, isama natin si 4. Sa 6 ba, may kaparehas doon? Wala. Meron. So, ilagay natin si 6. Si 8 ba, may kaparehas doon? Yes, meron siyang kaparehas. Si 10, may kaparehas ba dito? So, wala po siya. So, eto lang po ang element ng A intersection B. Sir, paano naman yung nasa kabila? May mga hindi tayo nabanggit.
So, ibig sabihin po, kung hindi natin nabanggit doon, automatic, wala rin po siya dito. So, tingnan natin kung tama ba tayo. Yung mga hindi natin nabanggit kanina is etong uh, set na ito, ay itong element na to na 3. You know? So, kung nandito siya, wala naman siya dito. Ano pa? Yung 5, wala rin dito. Ano? 7, wala rin. And 9 is wala rin. So, it follows na hindi na talaga siya kasama. So, ang kasama lang ay yung magkakaparehas. So, the intersections of A and B is given by 2, 4, 6, and 8. Again, in layman's term, the intersections of set is the elements of these, the collections of sets na meron ka, yung magkakapareha sa kanila. Ano? Kasi dito dalawa lang po ito eh. Eh paano pag tatlo na? So, subukan natin. Bigyan ko kayo ng example. 1, 2, 3. Then dito naman B is 2, 3, 4. Tapos dito naman sa CI 3, 4, 5. Sino po ang magkakaparehas dyan? Alin ang elements lang na meron dyan? Pansinin po natin that the only elements on the A intersection B intersection C is actually equal to this value or these elements, which is 3. Siya lang po ang contain sa tatlong sets na magkakapareha. So, yan po ang ating sets or the intersections of 3 sets. So, next po natin, I will add something, ano po. If the resulting sets or if the resulting intersection ay wala or kumbaga wala silang parehas, then ang sagot po natin ay empty set, which is like this, ano? And then or pwede nating isulat ito. A set containing no elements. This one is the empty set. So, paano ba nangyayari yan, sir? Tingnan po natin if A is equal to 1, 2, and 3. And then the B is equal to 4, 5, and 6. Wala silang magkaparehas na number. Ano? Wala sila dito magkaparehas. So, ibig sabihin, walang X na nagsasatisfy sa intersection. Ibig sabihin lang, A intersection B is empty. Or, pwede nating isulat na ganito. So, sana po ay malinaw yan. That is the intersections of sets. Okay. So, I have some solutions here for this. If you want to solve this, then you need to read these solutions for the following examples. So, kompleto naman po yan. Babasahin niyo na lang po kung paano siya sinsolve nila. So, these joint sets are the intersection nito ay 0 or empty set. Ano ba? Pag distance, wala kasi silang magkaparehas. Now, let's talk about the difference of sets. So, now, meron na tayong nagma-minus na tayo ng dalawang set. Hindi ito yung typically minus or yung alam nating subtractions, but rather, parang may inaalis lang tayo sa isang set. So, tingnan po natin kung paano siya ginagawa. No? Let A and B be a sets. The difference of A and B denoted by A minus B is the collections of all elements in A, but not in B. Ano ibig sabihin nun? All elements ni A, but not in B. So, subukan natin, tingnan natin yung definition niya. If X is an element of this, dapat daw ay X is an element of A, and X is not element of B. So, how do we do that? Pansinin niyo po halimbawa, let us consider the example in the union of sets. Ito yung kaninang example natin, A is equal to 2, 4, 6, 8, 10. And then, yung B natin ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, what is the intersection or what is the A minus B? Pansinin natin isusulat natin at say, ito na lang, ito na isusulat. Sabi niya, dapat pag ang A daw ay element ni A, dapat X is not element of B. Now, recall that the intersection or the union, the intersections of A and B is equal to 2, 4, 6, and 8. Diba? Ibig sabihin nito, X is an element of A and X is an element of B. But, pansinin natin, ang definition niya is actually the opposite of this one.
not in the opposite way na sinasabi natin yung kasi baka ang sabihin yung opposite nito is the union, ano? Hindi yung sa ganun, ano? Pansinin niyo ang mangyayari kung bakit sinasabi kong parang opposite siya. Ang gagawin nyo lang kasi kapag A minus B ay tatanggalin natin etong mga ito. Pansinin nyo pag ang x mo ay element ni A, tapos hindi siya element ni B, ang matitira po dyan ay yung 10 lang. Pansinin nyo, tinanggal lang natin yung intersection niya. And that is 10. Ano po? So, tingnan po natin yung iba. Yung A minus B naman tayo. A minus C, rather. Pansinin nyo, ano ba ang intersection ng, sa ano muna tayo, sa A intersection C muna tayo. Pansinin po natin. Pag A intersection C, anong intersection nila? Wala naman silang parehas na 1, wala din silang parehas na 5, wala din, ibig sabihin, empty intersection nila. Tingnan pa, ibig sabihin, empty ang intersection, ay mali. Yung symbol natin ay mali, ganyan. Empty ang intersection nila, no? So, ibig sabihin, anong sabi nga doon kanina? Sabi ko, tatanggalin lang natin yung wala. Etong may intersection. So, ibig sabihin, kung walang intersection, wala tayong tatanggalin sa kanya. Ibig sabihin, this A minus C is just equal to this element of A. Matik po. So, ang pinakamadaling paraan, halimbawa, kung gusto mong gawin, kung halimbawa nagawa na natin yung intersection, tatanggalin mo lang lahat ng intersection dun kay A. Then, nandun na po yung tinatawag natin A minus B. But if you don't want that, then ang gagawin nyo yung talagang nakalagay sa definition, ano? Ang gagawin nyo lang, hahanapin nyo lahat ng X, element ni X na hindi siya element ni B. Ano po? Parang halimbawa, A, gawin natin na, A is equal to 1, 2, 3. Tapos yung B natin naman ay 2 and 3. Yan. Halimbawa, so ano ba ang ano dito? Ano ba ang A element ni A na hindi element ni B? 'Di ba? Si 1 lang. Yeah. So ibig sabihin, A minus B is just equal to the set containing 1. Or else, sabi ko nga kanina, kung mapapansin niyo dito, parang tinatanggal lang natin yung intersection niya. Kaya ang natitira ay yung 1. Ano po? So that is actually the notions of difference sets. So difference of sets. Now, let's talk about the complement of sets. The complement of set is defined as let U be the domain of this course, or what we call the universe of this course. It is the set of all elements that contains finite sets or infinite sets. So, ibig sabihin, yan yung pinanggagalingan ng mga sets natin. Ano po? Yan yung pinanggagalingan ng mga sets na kinukuha natin. So, suppose A is the set containing U. So, syempre, kung kinuha natin siya sa U, sa universe, then, dapat nasa loob siya ni U. Yun po ang ibig sabihin natin. Then, the complement of A is denoted as a complement is the collections of all element in U, but not in A. So, parang magkakaroon lang tayo ulit ng difference of set because dapat daw lahat ng elements ni U dapat ay wala dun kay A. Ano po? So, that is actually the complement of A is just the difference of the universe minus the sets A. Now, let's take a look at this. If the universe is of this is this one, U is 2, 4, 6, 8, and 12, and then the sets A is 2, 4, 6, 8. Sabi ko kanina, no, tanggalin mo lang yung intersection yan, matik na sila na po ang ating nagiging U minus A. Ano po? So, ano yung intersection nila? Tingnan nyo po, 2, tapos 2, then 4 and 4, then 6 and 6. Ano pong natira? 8, 10, and 12. So that is the complement of our A. The U minus A is equal to 8, 10, and 12. And that is your answer. So that is a very simple example ng pagbuha ng mga operations of sets. So here are the basic Venn diagram to visualize the concept ng ating mga sets operations. Ano po? Ito, pwedeng yun din yan, ganyan. Pwedeng ang dalawang union magkapareha. Siyempre, isa lang yun. Yung union naman ng ganito, yung disjoint set, then ganito ang itsura niya. Ang intersection naman, ito, intersection, ano? Intersection ng dalawa, sino yung magkaparehas? Ito yung nasa gitna.
Difference naman, tanggalin mo lang yung kaparehas na, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, tanggalin lang natin ang intersection. So, yan po yung pinakang idea ko kung bakit sinasabi kong tanggalin lang natin ang intersection, yung matitira ay the A minus B na. Ano po? Sa complement naman, syempre, tanggalin natin yung A. Ang ititira natin ay yung lahat ng nasa labas ni A. Ano po? That is the Venn diagram for the operations of sets. Now, okay. So that is the first lesson for this one. Next, we will continue to the sets, relations, and functions. Then gagamitin po natin yung mga bagay na in-study natin kanina. So what is set relations and functions? Now, before that, we need to define subsets. We say that A is a subset of B denoted by this. This is the subset. And provided that every element of B is also in B. Anong ibig sabihin nun? Lahat dapat ng elements ni A is also an element ni B. A set naman is, a set A is said to be a proper subset of B denoted by A, ganito. Tinanggal lang natin yung equal. If A is a subset of B and there is an element of B that is not in A. No. So, sana malinaw po yan. Uulitin natin ang definition ng proper subset. If A is a subset, so dapat po ay subset muna siya para siya ay maging proper subset. Kapag hindi siya naging proper subset, pag hindi siya naging subset, then paano pa natin may prove na proper subset siya? Now, and meron siyang end po, dapat parehas to tama. There is an element of B that is not in A, and that is the proper subset. Okay. We say that A and B are equal provided that parehas silang subset ng each other. And in layman's term or in reality, kung equal sila, parehas dapat sila ng elements. Ano po? Yun po yung ating. So, here are some sets relations na pwede nating mangyari. Ito yung isa kanina. A is fully contained in B. And then B naman ay equal silang dalawa. And ito, pwedeng relation niya na problema nito, wala din dito. May isang element si B na wala kay A. Meron din si X, si A na wala kay B. So, ito naman ay wala talaga silang parehas. Now, let's take a look at this one. Bigay lang tayo ng mga example dito. Suppose that we have A is a subset of B. Anong ibig sabihin yan? Kung B daw ay subset ni A, dapat lahat ng elements ni B ay nakay A. So, dapat lahat ng element ni B ay nakay A. Tingnan po natin, this is our A. And then this is our B. Tingnan po natin kung nandun ba si 1 yan. Check natin to. Si 3 nandun, check. Si 5 nandun, si 7, si 8 nandun, check. Si 9 ay wala. So, ibig sabihin, this is not a subset. Ano po? So, ibig sabihin yan, since A is not an element of A, therefore, it is not a subset. Ano po? Hindi po sila subset. How about C? Itong B natin. Subset ba si C ni A? Tingnan po natin, lahat pa ng A or lahat pa ng nakay C ay nakay A din. Tingnan natin, 2. Wala po yung 2. So, cross na agad tayo. So, ibig sabihin, pwede na agad tayo magsabi ng false. Because wala na agad yung 2. So, pero, ubusin natin lahat. Yung 4 ba nandun, wala din yung 4. Yung 8, yes, nandun yung 8. Pero yung dalawa ay wala. So, ibig sabihin, since 2 and 4 is not an element of A, then therefore, this is not correct. Ano po? Now, let's take a look at this. C subset of B. Or proper subset daw ba siya? Pag sinabi natin proper subset, dapat ay C is a subset of B. Unang-una yan ang ating hahanapin. Subset ba siya? Tingnan natin erase muna natin to. So, lahat daw dapat ng nasa C ay nakay B din. Nandun ba si 2? Wala agad, Wala din ito. Ito lang ang nandun. So, ibig sabihin, it is not a subset. Not a subset. So, kahit hindi na po tayo mag-continue for the proper subset or dun sa end nito, di ba? Ang end nito ay dapat merong element C. Tingnan natin balikan po natin ang definition. Dapat merong element C, B, not in A. So, ibig sabihin, dapat merong element, may X element of C such that X is not an element of B.
Pero hindi na nga natin 'to gagawin dahil nag-fail na agad siya dito, ano. So, hindi na natin siya gagawin. So, false na po 'yan because it is not a subset of B. So, tingnan po natin, equal ba si D at si ito? Okay? Yes po, equal po 'yan because ang D po natin ay ito. So, i-convert muna natin si D, ano. So, 4 raised to 1 is equal to 4 divided by 2 is 2. And then 4 squared is 16 divided by 4 is 4. And then 4 raised to 3 is, ilan ba yan? Nasaan ang calculator natin? Ito pala. So, tignan po natin, 4 raised to 3 is equal to 64 divided by 8. Then we have 8. Ano? So, matik, magkaparehas lang sila. No? Etong letter D natin is just equal to this. But, sir, bakit equal yan? 4 to 8 yan. Ano? So, eto ang pinakang ano dito, pag sa set kasi okay lang na magkapalit-palit ang ating position, ano? Kasi parang naglagay ka lang ng isang gamit sa isang bag. Halimbawa, naglagay ka ng pera, naglagay ka ng cellphone, naglagay ka ng notebook. Okay lang na palitan natin 'yan. Halimbawa, gusto kong unang ilagay ko ay cellphone, notebook, and yung pera. So, ibig sabihin, kung ano man ang ilagay ko doon, mag-iba-iba man ang kanyang ano, magkaiba-iba man ang ordering niya, parehas lang po ng nasa loob yan. Another way is kapag nagtitimpla ng kape. Ano po? Kung unahin mo yung mainit na tubig, tapos maglagay ka ng kape, tapos maglagay ka ng asukal, then parehas, pasaluin mo, parehas lang po yun na maglalagay ka muna ng kape, ng asukal, ng tubig na mainit, saka mo haluin. Parehas lang po yan silang kape. Walang pag-iiba sa laman noong ating tinimpla. Ano po? Yan po ang ibig sabihin sa set. So, kahit mag-rumble-rumble yan, basta parehas sila ng elements, parehas po yan sila or equal po sila. No? So, again, paano natin nasasabi ulit na equal kapag subset sila ng each other? Pag sinabing subset ng each other, then dapat A is a subset, this is a subset of this, and this is a subset. Since they are the same elements, then they are one. Okay? And that is the notion for the subset and proper subset and equal set. So we have here some examples na pwede nating study. You can do this one and then try to answer that, and it will be maybe it will be included in our quizzes, problem sets, or exam. Next is the Cartesian product. So Cartesian product is just a multiplications of two sets. Now, ito na yung sinasabi ko, ano, kailangan nating maging aware whether sets ba ang ginagamit natin or the ordered pair. Ano? So magkaiba po yan and papaliwanag natin sa inyo mamaya. So the ordered pair is the two object A and B presented in order. Pansinin niya, presented in order. In the sets, doesn't matter, no? Kung sino mauna. Walang problema. Dito, kailangan natin ng order. Is an object, the ordered set A and B, associated with the objects, in order pa din po yan, such as the ordered pair AB and X and Y are equal if or provided that A is equal to X and B is equal to Y. It follows that itong ordered pair na 1, 2 is not equal to 1, Y. So, bigay ko sa inyo yung illustration niya, no? Why it is not both equal, ano? Pansinin natin, alam naman natin yan sa Cartesian product. Halimbawa, ito ay 1, ito ay 2, ito ay 1, ito ay 2. Nasaan ang 1? Nandito po yan. Nandito ang 1, nasaan ang 2? Sa Y, nandito po siya. This is your 1, 2. I-plot naman natin ang 2, 1. Nasaan ang 2, 1? So, ang X natin ay 2, ang Y natin ay 1. Ito po siya. So, ibig sabihin, magkaiba po ang kanilang position. So, that is because sa ano po tayo, sa Cartesian plane po tayo gumagawa, no? So kaya hindi po sila equal. But sir, 'di ba? Ang 2, 1 is just equal to 2, 1. Ano po? Yes po, ano equal po 'yan because that is a sets. Walang problema ang order nila. Now, ayan, andito pala siya. Sinunod ko pala dito. So, let us define now the Cartesian product. If you have A and B be sets, and the Cartesian product of A and B is denoted by AX, is defined to be the X times B is equal to this ordered pair provided that A is an element of A and B is an element of
B. Ano po? So, paano ba natin yan ginagawa? Parang nagmamapping lang tayo niyan. Binamap natin lahat ng elements ni A sa lahat naman ng elements ni B. Opo, ganun po ang paggawa ng Cartesian product. So, I will give you the glance kung paano siya or paano ang techniques niyan. Yeah, in some other cases, sinasabi nila daw yun na claw method. When you are going to map every elements of A to the elements of B. Parang, pansinin niyo to. Magsisimula kayo syempre dito. Sa halimbawa, A cross B. Then, ganito dapat ang style na gagawin nyo. So, tingnan ninyo kung meron kang A dito, ayan ha. Actually, iba ang example nito, kasi 1, 2, 3 po yan. But, eto po kung paano siya ginagawa. Ang pansinin po natin na kapag minultiply po natin yan, imamap natin yung every elements ni A to kay B. So, ibig sabihin, kung to map natin yan kay A, and kay B, at kay C, itong to rin ganun din. Until maubos natin hanggang kay A. Now, let's take a look at this example. We have here, isulat po natin dito, this is the negative 1, 0, and 1. Tapos, yung B naman natin ay negative 2. Tapos, so let's try to map this one. So, syempre, itong negative 1, imamap natin sa 2, negative 2. So, we have negative 1 and negative. And then, another one, yung 1, negative 1 naman, map natin kay 2. So, meron po tayo. Yung 0, map natin kay negative 2. We have this. And then, etong 0 ulit, imap natin kay 2. So, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong isang 1. So, 1 is mapped to negative 2. So, we have that. Then, 1 is mapped to 2. Then, we have this. And also note that the operation in Cartesian product is not commutative. So, if you multiply it like this, B times A, then it will not be the same. Pero, may mga cases na same po yan sila. May mga instances na same yan. But most probably madami o palaging hindi sila nagiging equal. So, for example, if you want to take a look at B times A, then ito po ang makukuha natin. Pansinin nyo, baliktad po, negative 1 to rito, pero dito negative 2, 1. So, hindi po yan equal. Ano bang sabi ng equal na na ganito? Kung ang x daw natin ay kung ang AB natin ay ito, tapos ang x natin ay ito. So, magiging equal yan provided that A is equal to x and B is equal to y. So, wala na pong iba. So, since pag hindi sila equal, nagkabaliktadan lang, hindi po sila pwedeng maging equal. Dapat magiging equal sila kung ang negative 1 natin ay ito, or may ganito tayo, tapos sa kabila ay mayroon tayong negative 1 and negative 2 din. So, equal po yan. Sir, paano pag nagkapalit-palit ito ng position? Okay lang po yun. Halimbawa, meron akong A is equal to 1 and 2. Tapos, isa pa is 0 and 0. Tapos, yung B ko ay ganito ang style. 0 and 0. Tapos, 1 and 2. Equal set po ba yan? Yes po, equal set yan because alam natin na itong dalawang ito ay sets po siya. Element yan ng sets. So, ibig sabihin, pwede rin silang magkabaliktaran. Etong nasa loob, pero itong part na to hindi po pwede magkabaliktaran yung nasa loob ng parenthesis. Pero ito pwede nating ilagay doon. So yan po ang pagkakaiba ng dalawang set na yan. Yung isa po ay Cartesian product and the other one is set. Pag sa set, sa loob ng set nagkabali-baliktad, okay lang. Pag naman sa loob ng parenthesis nagbaliktad, hindi po pwede yun. So yun po ang pinakang idea, how to do that. So next, malapit na po tayo. So next definition is the power of set. The power of set is denoted by 2 raised to yan, 8. And basically, ang pinakang talaga niyan, yung ganito, the power set of A. Sa ibang libro, po. It is the collections of all subset of A. So, ibig sabihin lang, kapag may n elements ka, based on combinatorial analysis dyan, dapat ay meron kang 2 raised to n elements. So, ang number of elements ng ating power set is just 2 raised to n, where n is the elements of the sets. So, how do we list that? May mga technique tayong ginagawa dito. This is my technique kung paano ginagawa ang pagkuha ng power set. Ang unang gagawin mo ay this one. Halimbawa, meron kang set A, kukunin mo lahat ng nito, element nito. Syempre, ang pinakang unang-una nating makikita is
ano ba yung ating mga singleton, ano? The first one is singleton. Yan po ang una nating ginagawa diyan. Hanapin natin ang singleton. Ano po? Anong ibig sabihin? Lahat ng mga single. Ano? So, ano po yung mga single? The set containing 1, the set containing 2, the set containing 3, the set containing 4, and then the set containing 5. Yan po. Next po natin ay yung may mga jowa. Yun po ang style. Para hindi nyo makalimutan, single, tapos yung may jowa. Kasunod. Anong ibig sabihin na may jowa? Ibig sabihin may partner po, dalawa po sila. So, paano po yan hahanapan ng partner? Siyempre, dito, ang partner ni A ng ni 1 is pwedeng si 2. So, ibig sabihin, pwedeng 1 and 2. Sino pa? Si 1, pwede nating i-partner din kay 3. So, meron kang 1 and 3. And then, si 1 naman, pwede nating i-partner kay 4 pa din. Pwede po yan. 1 and 4. Si 1 again, pwede natin ulit siyang i-partner kay 1 and 5. Wala na tayong ipa-partner kay 1, ano? So, punta naman tayo kay 2. Yan po yung process. So, si 2. Si 2, actually, kung mapapansin nyo dito, pwede natin siyang i-partner kay 1. But, meron tayong 1, 2 here. Ano? Pansinin nyo to. 1, 2, and then 2, 1. Sabi ko sa inyo, pwede siyang, pag nagkabaliktaran siya, iisa lang po yan. No? Kasi nasa set po yan. So, tatanggalin po natin siya. Hindi po siya kasali. No? So, mag-i-start po talaga tayo dito kay 2. And hindi naman natin pwedeng i-partner kay 2 sa 2. Ano? Hindi naman pwede yun. Ang jowa mo, sarili mo. No? Bawal po yun, no? Pwede ba yun? So, hindi pwede maging jowa ang sarili, ha? So, hindi natin pwedeng isama si 2. Kasi sabi nga natin sa definition, the elements of the set must be distinct. Ano? So, it will not be an element of the set. So, remove the 2. Then, so, magpuproceed tayo sa susunod sa kanya. So, that is yung 3. Ano po? So, 2 and 3 na po yan. So, 2 and 3. Then, so on and so forth. 4, 2, 4. Tapos, 2, 5. Ano po? So, yan. Ganyan po ang style niya. Until we come up with this data. Next. Ang sunod naman ang tawag ko naman dito ay yung kabit. Ano? Kabit. Pero wag itong lalagay sa ano, ha. This is ano lang para mas natin, mas mag sink in siya sa atin, ano, para parang may code tayong ginagawa para lang makita natin kung paano siya, no. So syempre, eto, 'di ba? Magpartner yan si 1 and 2 eh. O isama na natin yan. So sinong pwede nilang maging kabit? 'Di ba si 3? 'Di ba? Etong dalawang to, pwede nilang maging kabit si 3. So that is yung 3. Sino pa ang pwede maging kabit ni 1 and 2? 'Di ba? Si 4, pwede 'yon. And then si 5, pwede rin siya, ano, si 5. So 1, 2, and 5. And so on and so forth, ano? Since ang mapapansin natin dito, kapag tingnan nyo to, ano, mabuti, si 1 and 3 naman, halimbawa, naubos na kasi natin yung sa 1 and 2 eh. So 1, 3 na po tayo. Si 1, 3 kasi, kung mapapansin nyo, naglipat yung 2 dito, ano? Bakit? Hindi kasi siya pwedeng maging 1, 3, 2 dahil may 1, 2, 3 na, ano? Nagkabali-baliktaran lang. Sabi ko sa inyo, pag pare-parehas ng element, kung magkaibali-baliktaran man yan, parehas lang po yan. So, kakailanganin natin tanggalin si 2 rito. So, ano nang sunod natin? Pwede, si 4 na lang, ano? Kaya meron tayong 4 and then 5. And so on and so forth, hanggang maubos po natin ma-pair yung tatluhan. So, pagkatapos doon, ibig sabihin nun, so sa kabit, tatlo po yun, yung elements ng kabit. Then, mas may matindi pa dyan, ano? Yung may kabit na, yung kumabit pa. So, ibig sabihin yan, may kabit ka na, mangangabit pa. Ano? So, yan po yan, hapatan na po yan. Ano? That is yung 4 elements na ang hinahanap natin. 4 elements, then magkakasunod, 1, 2, 3, then prepare natin sa 4, and then sa 5. And, hanggang maubos po natin, hanggang makuha na natin yung 4 na pair, hanggang sa dulo na ang pair na natin ay yung 1, 2, 3, 4, and 5 na. So, yan po ang pagkuha ng sets para hindi po kayo nalilito. Ano po? So, that is the generating all subset of the set containing 5 elements. Now, let's take a look at this one. Ano? Para mas mabilis, gawin natin ang power set ng X. So, what is the power set of X? Again, sabi ko sa inyo kanina, singleton ang sulat nyo. So, ibig sabihin, the power set of X is equal to, eto po, singleton, ilagay natin yan. At huwag po pala natin kakalimutan na isama natin ang empty set. Empty set is always an element of the power set because
empty set is subset, ano? Empty set is a subset of any set. So, kahit ano pong set yan, subset po yan ng ating, or kahit anong set, subset po niya ay palagi nilang subset ang empty set. Okay? So, isulat natin, syempre, huwag natin kakalimutan ang empty set na yan, tapos yung mga singleton, singleton A, B, at C. Next, anong gagawin? Sabi ko sa inyo kanina, kung may single, i-pair natin siya. A and B, di ba? Ito na. Tapos, A and C. Saan na yung A and C? Nandito sa A and C. Next, since okay na tayo dyan, ang papartneran naman natin ay si B and C. So, B and C. And then, since wala na tayong ipapartner, then kokopay na natin yung pinakalas, and then that is your A, B, and C. Therefore, you have the power set of the set X. Ano po? So, ganun lang po ang style. That is the example of doing or taking the collections of the power set or all subset of the set X. Okay? So, yan. Next natin is the relation. So, what is the relation? The definition is let A and B be the set. A relation R from A is the subset A cross B such that the elements of the relation R from A to B are ordered pair A and B, where A is an element of A and then the small b is an element of B. So, para hindi po tayo mahirapan, nagawa ako dito ng step-by-step procedure how to find or how to say or how to prove that R is a relation from A to B. So, first step po natin ay hanapin natin yung Cartesian product nila. 'Di ba? Alam na naman natin yan. What is the Cartesian product of this? That is actually the mapping of every elements in A to B. Yun po ang ibig sabihin ng Cartesian product. Kukunin natin lahat ng kanilang Cartesian product. Then, list all the product of A and B. Then, find the relation. What is the relation? This relation is defined in the question. Sabi yan minsan. Sometimes naman, it's already assumed, but most of the time, we need to calculate it. So, kailangan natin i-calculate yan. Mamaya, pakita natin. Next naman is show that R is a subset of A cross B. So, to show that the set is, or the set relation from A to B is a subset of A cross B, we need to establish that lahat ng ordered pair ng R is nandun din sa B. Because that is a subset. So, pansinin nyo, ginagamit na natin lahat ng pinag-aralan natin kanina. Siya na po yan. And for the step 4, conclusion about R. Kung subset po siya, ibig sabihin na relation siya. Kapag hindi naman siya subset, it is not a relation. Ano po? So, relations or not. Now, let's take a look at this one. Example. Now, sabi dito, meron tayong A at meron tayong B. And suppose this is a relation. Pansinin nyo the relation is already defined. Already defined. So, hindi na natin siya i-compute. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung may mga kailangan computein. So, tingnan natin. First is to find the value of A cross product nila. So, ano bang gagawin natin again? Ang gagawin natin, ilalagay natin siya dito. Or imamap natin si 0 to, bakit kay B natin yan nilagay? Ilalagay natin yan si 0 to 0. So, kaya may 0 to 0 tayo, then 0 to 1, and then hanggang kaito naman tayo, 0 to 2, andito na po hanggang 2 to 1. And that is our A cross B. Now, since ang relation natin ay defined, sulat na lang natin ang relation is 0, 1, 1, 1, 2, 0, and 2, 1. Now, let's take a look if this is a subset. Pag subset, dapat lahat ng element ni R ay nakay A cross B. Tingnan natin Si 0, 0 ba ay nakay A? Yes, correct. Si 1, 1 ba ay nandun? Yes, nandun din siya. Eto siya. Si 2, 0 ba? Andun siya. Si 2, 1 nandun din. Yes. Ibig sabihin lang po, since all elements of R is also an element of A cross B, then subset siya. So, anong ibig sabihin nun? Kapag subset po siya, ibig sabihin po ay relation siya from A to B. And that is how to show that R is a relation. Now, paano naman po kapag hindi natin alam yung R? So, let's take a look at this. Okay. For instance, meron tayong ganito. Madali ito eh. Tatlo lang. Now, kailangan daw natin ipakita na relationship provided that for every X element of this, dapat X is equal to Y. So, how do we solve this one?
Kasi kanina, meron tayong nakitang R. Pero dito, wala po tayong nakitang R. Actually, this is S. But this is a relation. Relation ang kailangan natin ipakita. We will show that this S is a relation from A to B. Pero ano yung S natin? S daw ay dapat ay X is equal to Y. So, let's solve this one. Again, sabi ko sa inyo, ang step 1 natin is to find the value of A cross B. Then, eto po ang A cross B natin. Again, paano yan, sir? Ulitin natin, 8 to 2, or 1 to 2. So, meron tayo yan. 1 to 3, eto. 2 to 2, eto po. And so on and so forth. Hanggang 3 to 3. Eto po. So, we already take the A cross B. So, meron na tayong A cross B. Now, let's find the value of S. Ano daw yon? Kailangan X is equal to Y. So, isulat natin ngayon lahat. To verify this, we need to include all the elements of this one. And then we will try if these elements of the cross product is or will satisfy X is equal to Y. Now, sulat natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pansinin natin mabilis lang naman actually makita to. Kasi nga, X is equal to Y lang. Sa dapat daw, kung ito ay 1, ito dapat ay 1. Pansinin natin, 1 is less than 2. So, ibig sabihin, hindi siya element ni X. Ayan, hindi siya element ni X. Ano lang ang element dito ni X? Diba, ito lang. 2 and 2, saka 3 and 3. So, ibig sabihin, therefore, S is equal to 2, 2 and 3, 3. Diba? So, yun po kasi ang ating definition ng S. Dapat, kung ano yung X, yun din yung Y. And then, sa lahat ng elements na to, ng cross product, dadalawa lang po yan sila. So, it follows that these are the elements of S. Now, since alam naman natin, dun nang galing yan, kay A cross B, it follows that all elements ni S also element of A cross B. Therefore, S is a subset of A cross B. Therefore, wala tayong magagawa. Kung hindi, sabihin natin, this one is a relation from A to B. And that's all. Alam na natin na siya ay relation. So, para hindi kayo malito, kapag wala pong S na binigay o relation na binigay, kailangan po nating isulat lahat ng elements ng A cross B. Then, we need to verify kung sino ang element ng relation. So, yan po ang palagi natin gagawin. Then, ganito ang pag-verify, para alam mo, halimbawa, katulad nito, element siya, so siya yung element ng X. So, ganyan po yan, So, next natin, I have some example here na pwede nyong basahin. Ibibigay ko naman po sa inyo ang itong paper na ito, or itong manuscript natin. Then, try to answer some of the problems that here so that you can practice your solving. And the last one is the function. We will proceed with the function. Ang function po ay kakonect po yan ng ating relation. What is this? Let A and B be the set a function f from A to B with a domain A and codomain B is a relation. Pansinin nyo this is a relation from A to B satisfying the following properties. There are two properties. Anong gagawin mo muna? Dapat yung f mo is a relation. Pag hindi siya relation, wala na tayong pag-uusapan, Diba? Kung wala na kayong relasyon, huwag na kayong mag-usap. Ganun ba yan? So, kapag hindi po relation, huwag na kayong magpatuloy. Kasi nga, ang function po ay is a relation. Tapos may property lang siyang sinasatisfy. Okay. For every element, itong pinakauna, for every element ni X, or for every element X of A, then there exists a Y such that X and Y is an element of. Madali lang po makita yan, Ito naman, if X and Y is an element of F and X sub Z is an element of F, it should be Y is equal to X, or Y is equal to Z. So, dapat equal sila. Okay. Tingnan po muna natin kung ano mangyayari. Paano ba ito ginagawa? So, paano yung procedure ng function? Bakit sa step 5 na yan? Because ang step 4 po natin ay nandito. Ito yung step 4. So, may step 5 tayo. Kasi,
kailangan natin ipakita munang function siya, ay relation siya, bago siya maging function. Ano? So, ayan. So, step 5 tayo, then step 5b, ano, condition 1 satisfy, condition 2 satisfy, and then, we will proceed with step 6. Actually, minsan, ang step 5 and steps A and B ay pwedeng ang condition dyan ay hindi na nasatisfy ang isa, then okay na agad tayo dyan. No? We can give the conclusion agad. Diba, condition 1 is not satisfied, then pwede nating sabihin hindi siya function. Dapat ay pareha sila masasatisfy. Pag may isang nag-fail, then hindi na agad function yan. Ano po? So, take a look at this. Ano, example natin kanina. Ito. Pinakita natin ito na ito ay relation. Pansinin natin yung 2, 3. 1, 2, 3. Ito yan, no? Itong 1, 2, 3 na to. 1, 2, 3, and 2, 3. Sinabi natin yan ay relation. So, pwede nating i-test kung siya ay functions or hindi. So, tingnan natin kung function po siya. So, since alam na natin na ano siya, no? Alam na natin yan na relation yan, proceed tayo sa condition 1. Note that S is equal to 2, 2, saka 3, 3. Pansinin nyo since all elements or since not all elements in A are contained in the ordered pair of S, especially 1 is missing, the condition 1 is not satisfied. Tandaan po natin, sa condition 1, dapat lahat ng elements ni A ay nasa dataset natin. Dapat lahat ng X na yan ay meron tayo. So, tingnan nito, ano? Merong 2 dito, merong 3 ang X natin. Ayan yung X, no? Pero wala yung 1. So, ibig sabihin, hindi po ito nagsasatisfy sa condition 1. Magsasatisfy po yan provided that meron tayong 1. Diba? May 1, 2 tayo dito, tapos may 2, 2, tapos may 3, 3. Yan po, ano? Because nandyan lahat. Yung 1, nandyan yung 2, nandyan yung 3. So, ibig sabihin po, satisfy yung condition 1. But since wala yung 1 po dito, ano? So, ibig sabihin, hindi po siya nasa-satisfy. So, sabi ko kanina, kapag may isang hindi na-satisfy, pwede na po tayong mag-conclude na hindi siya function. So, S is not a function. Now, suppose that, palitan po natin. Suppose that S is equal to this. Pansinin po natin na dinagdagan ko na. And, sinusuppose din natin na nakuha natin na relation na siya. Pero, tingnan po natin kung condition 1 ay nasa-satisfy. So, pansinin natin, nandito na yung 1. Dalawa nga yung 1 eh. May 2 rin tayo dito at may 3 tayo dito. Pansinin po natin na ang condition 1 ay nasa-satisfy. No? Since every element of A, then there exists an element of B such as the ordered pair is an element of the relations. Therefore, condition 1 is satisfied. Okay na po tayo, no? Yun lang ang titingnan natin, yung pinaka una, yung mga value na una, dapat nasa A po yun, no? Since ang A natin ay 1, 2, 3, at meron ditong 1, 2, 3 din, then goods po ang ating condition 1. Paano naman yung condition 2? Tandaan po natin, sabi niya, ang condition 2 daw, kapag ang X, Y ay element ng ating relation, tapos meron kang X, Z, element din ng relation, dapat daw ang Y is equal to C. Pansinin natin, meron bang magkaparehas ng number na una ng X? Pansinin po natin there are elements here. Etong dalawang elements na to, parehas sila ng X, ano? So sabi ng condition 2, dapat kung parehas ng ng X ito, dapat parehas din sila ng Y. But 2 is not 2 and 3, no? 2 and or 2, 3 is not equal. So, ibig sabihin lang po, since there exists an ordered pair 1, 2, and 1, 3, such that X components is equal, while the second component are not equal, then the condition 2 is not satisfied. So, kahit po ito ang atin, kahit na nangyari yung condition 1, but the condition 2 fails, then our conclusions about S is not a function. So, ito na po yung last natin. Suppose naman na binago natin yung S. Ito na yung S natin. Yan na po ang S natin. Now, so condition 1 ulit tayo or condition 1 nga. Yan, condition 1. Lahat ba ng A ay nandyan? Nandito ang 1, nandito ang 2, nandito ang 3. Yes, the condition 1 is satisfied.
goods tayo sa condition 1. How about condition 2? Meron ba dyan na magkaparehas? Wala pong magkaparehas na value ng x ha? Kasi magkakaiba sila, 1, 2, 3. So it follows that condition 2 is also satisfied. So ang ibig sabihin po niyan, our conclusion is S is a function from A to B. And that is the explanation how to prove a particular statement or relation is a function. So again, kapag hindi po na-meet ang condition ng relation, then hindi na po tayo mag-proceed sa function. But if a particular function, if a particular relation ay na-prove natin na relation man yan, then anong gagawin natin? Pwede na yung mag-proceed sa step A and B ng 5. Step 5 A and B. So, and then we can say that this is either pwede siyang maging function or relation lang or mere a relation. So, yan. So, ito actually yung pinakang mapping lang na tinitingnan dyan. So, tingnan nyo. Kung gusto nyong mas madali ang pag-solve nyo, magawa kayo ng ganitong diagram. So, pansinin nyo to Ang condition, sa condition 1, sabi niya dapat lahat ng x ay magagamit or lahat ng set A ay magagamit. Pansinin niyo hindi nagamit. So ibig sabihin fail na to sa fail siya sa condition 1. So yung pangalawa nating ginawa naman eto. Although lahat ay nagamit, pero pansinin niyo lahat naman ng x ay nagamit pero merong isa na dalawa ang kanyang partner. So hindi po pwede 'yon kahit sa tao, hindi po pwede na kung isa ka, dalawa asawa mo, hindi po pwede yon. So, failed yan okay siya sa condition 1, but failed siya sa condition 2. Now, yung set naman 2, or yung panghuli natin kanina, lahat ba nagamit? Yes, condition 1, satisfy. Kung condition 2, lahat ba nito ay isa lang ang pair? Yes, isa lang po ang pairing nila. Hindi po sila nauulit. So, ibig sabihin, okay po tayo sa condition 2. Next. So that is the diagram for our relation or relations and functions. So we have here some example na pwede nyo gawin. Yan. It will be as an exercises. But before I end, take a look at this one, relation functions as graphs. Pag sinabi kasi nating relations and functions, malalaman natin yan through graphs kasi may mga tawag dito, may mga equations na pwede naman gawing graph Then pag nakakita ka ng graph, pwede mong masabing functions or hindi yan by doing the vertical line test. So paano ba nangyayari? Pansinin po natin halimbawa itong graph ng 3x plus y. Masasabi ba nating function yan? Yes po, function po yan. Kasi kapag nag-vertical line test daw tayo, tapos isa lang ang na-meet niya, isa lang intersection niya, then it follows that this is a function. So, paano naman sir ito? Halimbawa, ganito ang ganito ang aking graph. Function ba ito? This is not a function. Why? Pansinin niyo to, may vertical line dito. Ilan ang na-touch niya? Tatlong na-touch niya. So, ibig sabihin, hindi siya function. Not function siya. So, paano malalaman kung function? Kapag isa lang ang na-touch, kapag naglagay ka ng vertical line. Kahit ilang vertical line pa ang lagay mo, isa lang talaga ang kanyang magiging intersection. Bakit ba yan tama? Ito po ang reason. Ito ang pinaka-reason. That is the condition 2. Anong sabi ng condition 2? Dapat kapag may x ka and y, tapos meron kang x, z, dapat ang y is equal to c. Tingnan nyo po Baguhin ko ng konti yung drawing natin para maging siya, para maging sakto yung bilang niya. Eto. Halimbawa ang aking graph ay ganito. Dumaan dito. Tapos dumaan dyan. Tapos dumaan dito. Pansinin nyo to Eto.
dito. Pansinin niyo, what is this? This is 0, 2. What is this? This is 0, negative 1. What is this? 0, negative 3. Pansinin po natin na magkakaparehas yung ano nila. 'Di ba? Ang sabi ng condition 2 ganito dapat, hindi equal yung dalawang 'yan. Actually, yung tatlong 'yan hindi equal. Ibig sabihin, hindi siya function. Kaya po, sa vertical line test, ang condition 2 po yung sinasatisfy niya. Ano? So kapag hindi na-satisfy yung 2, automatic po 'yan, hindi po 'yan function. So ganyan po ang ibig sabihin niya. Okay? So I think that's all for this, ano? So yan. So sana po ay may natutunan and see you in the next video.